Hinintay ko talaga muna ang oras bago kalmado ako at gawin ko ang video na ito. Dahil sa napapansin ko, ang tayong mga Pilipino, gustong-gusto natin na may mga nagot sa flood control project. Pero nadadala tayo sa ingay. Kayo, nadadala kayo sa ingay. Galit na galit kayo sa akin dahil sinusuportahan ko si Martin Romualdez. Dahil tinatawag niyo siyang magnanakaw pero hinihingan ko kayo ng ebidensya, wala kayong maipakita. Hindi niyo ba nakikita na habang si Martin Romualdez ang pinupukol nila sa krus, dahan-dahan at tahimik na nakakatakas ang totoong may kasalanan? Dahil ang pangalan niya ang unang binukang bibig ng taong totoong may kasalanan at nagtatago sa ingay. Ako kasi, nung sinabihan ako, what do we expect from you, Jam? The truth. The truth that no longer has panache. Sa totoo lang kaya nadadala ang mga Pilipino dahil sa panache. Dahil sa ingay. Totoo naman yan, I take accountability na sumabay ako sa ingay dati. Pero na-realize ko ngayon, ang katotohanan ay kalmado. Ang katotohanan na dapat ang ebidensya ang sinusunod. Hindi na nakikita natin na nilinin lang ang mga Pilipino dahil sa ingay. Nilinin lang ang mga Pilipinong palayo sa katotohanan dahil hindi ito akma sa naratibo. Saan ka nakahanap na babaguhin na ngayon ang proseso sa gobyerno mula 1987 para lang talaga mapawalang sala ang totoong may kasalanan? Because it is politically convenient to blame Martin Romualdez for everything. Paano nangyari yon na siya ang naging mastermind? Siya lang ba ang tao sa gobyerno? Sige nga, tanungin ko kayo mga mahal ko. Si Martin Romualdez lang ba ang nag-iisang tao sa gobyerno? Almighty, all-powerful. Yan ang ipinipinta na larawan para sa inyong lahat. Para mapaniwala kayo na siya talaga ang totoong may kasalanan. Pero ang ebidensya ay klaro. Paano masasangkot at magiging mastermind ang isang tao na wala namang kapangyarihan sa mga bagay na nangyari na hindi naman sana siya kasali. Pinipilit siyang ginagawang target, pinipili siyang ginagawang scapegoat because it is politically convenient for the people who actually are responsible for stealing from the Filipino people. Diyan ako kailangang kumalma. Diyan na ipapakita talaga na yung pagka-soft ko kailangang magamit para mas maintindihan natin na nililin lang tayo ng mga taong gustong itago ang katotohanan mula sa atin. Ang pagnanakaw sa kaba ng bayan ay nangyayari. 2016 pa nangyayari na ito. Pero kung makapagsalita sila, kung makapukol sila, parang iisang tao lang. Parang si Martin Romualdez lang ang tao sa gobyernong ito. Nakakatawa, nakakagalit, nakaka-frustrate. Kasi hindi ko ugali na maging defensive sa isang tao na alam ko naman na kalmado nga lang ang katotohanan. Pero ang kahirapan sa mga Pilipino, sa sobrang galit ko nawawala na ang wisyo sa paghahanap ng ebidensya. Sa ebidensya na yun sana ang dapat batayan para maibigay sa atin ang hustisya. Kasi ang kahirapan yan, naniniwala lang kayo sa chismis. Naniniwala lang kayo kung sino ang unang nakapagsalita. Naniniwala kayo sa kung sino ang maingay. Siguro nga kasalanan namin dahil hindi kami, alam mo yun, napakagalit i-defend siya. Gustuhin man namin, pero siya mismo, ang gusto niya, ipaintindi sa taong bayan ang tamang proseso sa gobyerno. Pero ang kahirapan niyan, hindi ganyan mag-isip ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, sige, kung sabi ni ganito na siya may kasalanan, sige, kainin natin ang taing yan para matapos na. Pero hindi ba importante sa atin na ang totoong may kasalanan ang managot? Hindi ba importante sa atin na ang hustisya ay totoong makamit para talaga matapos na ang korupsyong ito? Ang kahirapan yan, yung totoong walang, ang totoong hindi naman kasali. Dun lang ipinupukol sa kanya lahat dahil ayaw niyang i-defend ang sarili niya. Kasi hindi siya maingay. Kasi hindi siya barumbado. Kasi siguro nga, kalmado siya dahil naniniwala pa rin siya sa hustisya ng bansang to. Katulad sa akin, kinakasuhan rin naman ako.
Hindi ko siya pinag-uusapan dahil una, alam ko namang hindi ako guilty. Pangalawa, nirerespeto ko ang proseso sa kaso. Nirerespeto ko ang tamang proseso ng pagkamit ng hustisya para din malinis ang pangalan ko. Pero ang kahirapan yan, hindi pa ako nako-convict. Ang laki na ng kasalanan ko dahil yun ang pinupukol sa akin ng taong bayan. Yan ang nakikita ko na nangyayari kay Martin Romualdez. Sinasabi niyo sa akin, what do we expect from you, Jam? Ganun, nakakatanggap ka ng maleta? Maleta? O integridad? Integridad na hanapin ang katotohanan dahil ayoko na ginagago ako. Sa personal ko man na buhay, mas lalo na sa gobyerno. Ayoko na alam ko yung katotohanan na kung pwede lang isigaw ko, ginawa ko na. Pero ang kahirapan yan, gusto ko kasing matuto kayong mga Pilipino. Kayong mga followers ko, kayong mga naniniwala na ang katotohanan, hindi maingay. Yung totoong maingay, yung nag-iingay, yun yung may malalang tinatago. Yung mga nagrarally, pero para sa isang tao, nagrarally para lang mapawalang sala ang totoo ring may kasalanan? Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nyo ba naisip yun? Parang sa magjowa lang yan. Sige, simplihan natin. Tingnan mo ugali ng cheater. Defensive? Di ba? Tingnan mo ugali ng totoong guilty na may ginawang masama. Di ba? Iga-gaslight ka. Ikaw ang problema. Kahit alam mo't nakikita mo na hindi. It's the same damn thing. Kaya ako, pinost ko ang video na pinost ko kagabi. Para kalmadong maipaintindi sa inyong lahat ang katotohanan sa nangyayari na si Martin Romualdez bilang mastermind kuno, biglang pinipilit na siya may kasalanan ng lahat. So sino at ano ang role ng ibang tao sa gobyerno? Imposible naman yan na ang isang tao lang, siya pa of all people, biglang ganun na ba ang role ng Speaker of the House? Ngayon ko palang nalaman yan. Bago yan sa akin. When in fact, 1987 Constitution yan ginawa. Ang role na yan, may nabago na ba? Yan na ba ang source ng lahat ng pagnanakaw? Sure kayo dyan? Himay-himayin natin ang ebidensya. Yung totoong ebidensya ha, hindi yung biglang gawa-gawa para iakma sa naratibo nila na nauna na nilang shiner sa inyo. Yung naratibo na kinain yun na parang tae. I dare you. Makinig kayo sa akin. Hindi ko kayo pinipilit. Pero, kung gusto nyo ng hustisya, huwag kayong magpapaniwala sa maingay. Huwag kayong magpapaniwala sa pilit na ginagawang may kasalanan. Kasi may tinatago yan. May tinatagong totoong may kasalanan na dahan-dahang nakakatakas dahil distracted na naman ang taong bayan. Yan na nga ba ang ayoko eh. Diyan ako sa hindi ko gusto na nililin lang ako. Diyan ako na pinapapasok ako sa bulsa na si Martin Romualdez talaga ang may kasalanan kahit alam kong hindi. Kilala ko sino. Kilala ko kung sino ang pinoprotektahan para siya ang gawing target kasi siya ang easy. Siya ang napakabait. Pero sana naman tayo mga Pilipino, tulungan naman natin siya. Tulungan nating lawakan ang ating pag-iisip at ibuka ang ating mga mata. Don't let them gaslight you into believing that ang mastermind just happens to be the man who is politically convenient to hit, while the real culprit sits perfectly smiling because they can get away with it. Kasi ang dali-dali gaguhin ng taong bayan. Klaro? Magpapagago ka pa rin? Wake the fuck up.